Good morning mga ka-under. Magandang araw sa inyo. Ngayon nandito tayo ngayon sa bahay ng Castillejo sa Zambales. Papasala natin ang bahay ni ex-President Ramon Magsaysay. So dito po yan sa Castillejo, pupuntahan natin ang bahay ng ating dating presidente na talagang pangmasa siya. So ngayon nandito na tayo mga ka-under. Ito po yung ancestral house ng mga Magsaysay dito sa Castillejo, Zambales. Okay, samahan nyo ako mga ka-under. So okay, ito po yun. Tahanan ng mga Magsaysay. Sa bahay na ito ay ginugol pala ni Ramon Magsaysay, ikapitong Pangulo ng Republika ng Pilipinas at bilala bilang Dagay. Ang mabungang taon ng kanyang buhay, ipinamana niya ang mga katangian ng masikap na paggawa, pananagutan sibiko para sa mga pangkaraniwang tao at makabayang gawain para sa bayan at mga mamamayan. So ito mga ka-under, nakita naman natin ang bahay ng ating dating presidente. So simulan natin. So ito, ayan yung mga larawan. So ayan yung itong batang si Ramon Magsaysay po pala ay batang masunurin at masipag at pilyo sa mga kapatid, ganyan. At kilala rin siya ng mga kababata niya na sa palayaw na Munching. At pinanganak siya sa Iba, Zambales noong August 31, 1907. Tagal na, no? Siya ang pangalawa sa 8 magkakapatid. So bali po sila ay 4 na lalaki at 4 na babae. Ang kanyang ama naman ay si Ezekiel Magsaysay at ang kanya namang ina na si Perfecta del Piero. Ito po yung kanyang ama. Siya po si Ezekiel Magsaysay. At ito naman ang kanyang ina na si Perfecta del Piero. So dito mga ka-under, no? Dito pala pagka pumasyal kayo rito, open sila every basta Tuesday to Sunday. Wag lang Monday, no? Kaya open kayo pumunta rito, wag lang Monday. So ito, sinama ko na pala yung mga pictures dito at kasama yung mga ano niya, no, yung mga sulat. Kumbaga para mabasa nyo rin mga ka-under. Tapos pagka pala medyo mabilis yung pacing ng camera, so pwede nyo naman siyang i-pause para mas mabasa yung maigi. So ayan ang larawan ng ating dating presidente, kasama niya kanyang may bahay at ang kanilang 3 anak. Si First Lady Luz at kasama ang mga anak na sila Milagros. So ayan, sila po ay ikinasal ng kanyang may bahay noong June 10, 1933 sa Lourdes Church sa Intramuros, Manila. Tagal na, no? 1933. So ito pa, marami siyang mga kasaysayan. Talagang ano siya, no? Bilang gobernador militar ng Zambales, no? Noong February 1, 1945. Ayan po siya, oh. Talaga nagsilbi talaga sa bayan. At dito man po yung mga caption, no, para babasa nyo rin, no? Naging manager pala siya ng Tritra nung unang panahon, noong 1939. So ito po yung kanilang mga larawan. Pantangkad po pala to si dating presidente, no? Parang ang height niya ata 5'11". 'Eleven. 'Tangkad, no?
Ito po yung kanyang mga kasaysayan ng kanyang buhay. Ito naman po yung kanyang pistol. Ayan po, meron pang pamalit na medalya sa gisag ng major. Ito po yung kanyang pistola. Naging congressman din siya sa pagiging kongresista, no? Ayan po. Dito po pala, pag pumunta kayo rito, meron naman dito nga pinaka-guide para may explain na rin sa inyo lahat ang bawat isa ng mga nandito sa loob ng ancestral house o museo. At dito rin po ay pinagbabawal ang paggamit ng yung flash ng camera, no? Okay na yung camera, yung cellphone, basta wag lang bubuhayin yung ilaw, tanggalin yung flash. Okay na po yun. Bawal po yung flash ng camera. Tsaka yung ilaw, yung mga ilaw, bawal po. So ito po ang ating dating Pangulo. At ito lang po ang kanyang mga medal. Sinama ko na po rito yung mga caption niya, no? Para mas maintindihan nyo pa po. Kaya medalya para sa kagalingan. Marami po sa mga medalya na natanggap nung kapanahunan niya. Ito po. Okay, yan. Nakipagtulungan si Magsaysay kay Colonel. Medyo mabilis po yung flash ng camera natin kasi kung masyado ko po ipofocus, masyado po nga haba yung ating video. So masyado po siyang haba. Ito po, nababasa niyo po ba? Ayan po yung ating mga caption na. Para maintindihan niyo po ang bawat larawan niya, pwede niyo po siyang i-post para po mas mabasa niyo pong maigi. Ayan po. Ito yung panahon ng mga hukbalahap. Talagang mapansin niyo po, talagang makamasa si dating presidente, no? Ay, mahilig siyang makipagkuntahan, makipagkwentuhan sa mga simpleng mga mamamayan. Dahil ang ito rin si dating presidente ay ang hilig daw nito ay nung bata pa siya, pupunta doon sa bukid kasi may bukid sila eh. So ang karaniwang mga kalaro niya rin yung mga anak nila, mga magsasaka, ganyan. So nasanay siya sa ganun. Kaya talaga napaka-humble niya. Napaka-humble ng ating dating presidente. Kaya talagang pangmasa talaga siya. Ito rin yung pag-aklas sa Mindanao, oh. Yung kanila Datu Tawan-Tawan at Datu Sumang. Yung mga ano sa Mindanao yan, yung mga pangyayari, no? Kaya mababasa po natin dyan yung bawat pangyayari. Ito na, yung kaibigan niya, si Moises Padilla, nung namatay noong 1951, no? Yan yung istorya. Namatay pala yung kaibigan niya sa Negros. Ito, sa Pip Talk din siya. Siya pala mga ka-under, pagka may time kayo at malapit na kayo rito, pwede rin po kayong pumasyal dito. Napakaganda po rito at tahimik po dito sa Castillejo, Zambales. Pag namasyal kayo rito, pwede rin kayong mag-beach dahil malapit po sa beach itong Castillejo. Marami po rito magaganda mga resort. Ito yung kanyang mesa. Ito. Dito pala siya nag-uopisina sa lamesa na ito nung kapanahunan niya, no? So ito, wow, ganda talaga nung ano niya, oh. Yung overall niya, oh.
Palibasa matangkad talaga si ex-president, papansin nyo na malaki. Malaki itong kasuotan niya na ito. Tsaka ito pala sa museo na ito ay sabi nung nakausap ko rito, 10% na lang daw ang original na mga gamit dito sa ancestral house na to dahil ilang beses na rin yata na-restore daw itong museo, no? Pero napansin ko dito talagang maraming antik. Maraming antik. May mga bagay ako nakita rito na hindi ko nga alam kung saan yung ginagamit, no? Kaya mamaya ipapakita ko rin sa inyo. Tapos paki-comment na rin kung ano ba yung mga bagay na yun. Kaya nakipagsayaw pa siya sa yung ano niya na Mambo Magsaysa, yung theme song niya, oh. Yung campaign ano niya. Yung campaign music. Nationalista Party. Certificate of Affiliation. Yan. Ito, namangha naman ako rito sa radyo na to. Palagay ko, di battery to, mga ka-under, no? Hindi ko alam kung di kuryente to o di battery. Ito yung kanyang plaka. Yung kanyang magsaysay sa Mambo, no? Kinanta pala ni Lucas Paredes. Ayan, oh. Sa wikang Ilocano. At ito naman ang mga pera nung araw. Ayan, oh. May piso, 5 piso, 20 pesos. Sa 5 pesos si ano ata yun, si Juan Luna. Ito rin kanyang pluma gawa sa kulay na pilak, no? Pluma. Ito naman yung mga polo, yung mga barong ng ating dating presidente. Talaga mahilig siya sa ganyan, may mga dekorasyon. Tsaka yung sombrero niya. Ayan po. Parang cowboy, no? Parang sombrero ng mga cowboy. Ito, mayroon naman siya mga ano rito. Mga medalya. Ito kanya mga medalya. Ayan, oh. Iba't ibang laso ng iba't ibang okasyon. Okay, laso pala yan sa mga iba't ibang okasyon. Ribbon. Kaya ito raw gawa raw sa pinya itong damit na ito, no? Karamihan ng mga barong niya yan, gawa talaga sa pinya. Ayan. At ito naman itong gown na ito, ito yung sa unang ginang na kay Madam Luz. Yung damit na yan, no? Parang si damit ni Maria Clara. Ito may marami talaga siya mga medal, no? Marami talaga siyang medal na natanggap nung kapanahunan niya. Ito, medalya. Nakakatuwa rin yung ganito, yung may preserve mo yung mga gamit mo, no? Kahit wala ka na, nandiyan pa rin yung mga alaala. Kaya dapat talaga yung ganitong mga alaala ng mga dating presidente, ng mga naglingkod sa bayan ay huwag nating ibaliwala. Kumbaga, bigyan din natin sila ng panahon na tuklasin kung ano yung kanila naging kasaysayan. Ito naman ang opisina ng ating dating presidente pag nandito sa Zambales. Ayan po, talagang alagang-alaga, makintab na makintab yung salamin. Dito po pala, bawal hawakan yung ano dito, yung mga gamit dito.
bawal hawakan. At yung mga upuan, bawal upuan, no? Para mapanatili din yung mga gamit dito. Ito po yung selyo ng ating presidente ng panahon niya. Ito po, ano kaya to? Ayan. May larawan sila, oh. Ito yung barong niya, gawa rin sa pinya to. Saka nakita ko yung sapatos niya, oh, yung gano'n, oh. Yung brown. Yan, oh, yung parang bulldog. Nung panahon niya pala, meron ng gano'ng sapatos. Yung bulldog na yun. So ngayon, nakakita po tayo sa ikalawang palapag. Ito po, nakita niyo yung hagdanan. Ito po, itong hagdanan na to. Pwede ako nagkakamali, talagang intact pa talaga to. Original pa to, urig. Urig na urig. Ito po yung napakaganda ng bahay, oh. Pagka nung unang panahon, pag may ganito kang bahay, talagang masabi ng mayaman ka talaga. Kasi hindi basta-basta yung mga gamit na ganito, yung mga muebles na yan. Ito na yung ikalawang palapag. Ito po yung kanyang mga baston. Dito naman po tayo sa hapagkainan. So dito kumakain ng ating dating Pangulo. Ayan po. Bali, ikapitong Pangulo po ng Republika ng Pilipinas, kung si Ramon Magsaysay. So ito po yung mga plato, mga pinggan na mga luma na. Ito yung mga antik na antik. Talagang lalo tong lamesa. Makikita nyo lamesa, talagang luman-luma, oh. Kitang-kita naman natin yung kalumaan ng lamesa at saka yung mga upuan. Kaya pati mga bintana, talagang ito, mga original pa yan. Yung mga bintana na yan, mga kapis. So ito naman ang pamingganan. Ayan po. Ayan yung mga lumang gamit. Hindi ko alam kung anong taon pa yung ginawa yung mga plato na yun. Kasi ito mga ka-under, may tawag dito, hindi ko rin alam. Yan yung mga kahoy na sa taas na yan, yung may mga bilog-bilog. Kasi ito, original pa itong ano na to. Yung ilaw. Parang ilaw nila, parang chandelier na, no? Tsaka ito yung aircon nila, oh. Papansin nyo yung aircon, may bahay pa talaga na kahoy. Hindi ko alam kung ganyan talaga yan na original, may kahoy na pinaka-cabinet. Tsaka ito pala mga ka-under, yung sinabi ko sa inyo kanina, ngayon ako nakakita na ito, hindi ko alam kung saan ito ginagamit. Ayan, oh, nakita nyo, oh. Hindi ko alam kung anong kahoy ginamit dito, pero mukhang nara, eh, o yakal. Hindi ko alam kung saan ito ginagamit, yung parang upuan na yan. So ayan po, oh. Itong mesa, cabinet. Nakita niyo ba itong cabinet na to? Talagang luma na. Tsaka yung flooring, yung tabla ba. At meron pa sila rito, yung ito. Kasamang mag-anak, no? Ang first lady at ang presidente at ang kanilang tatlong mga anak. Ang galing na po, di ba? At ito yung painting kay first lady Luz Magsaysay, oh. Hindi ko lang nalaman kung sinong gumuhit ng larawan na yun. Kasi ang ganda ng pagkakagawa talaga ng buhay na buhay, eh. Ito pa, oh. So ayan, ito na yung
silid pahingahan ng ating dating Pangulo. So ito yung tukador, no? Tukador ba to? Basta salamin na ganyan. Napapansin niyo ba yung mga salamin niya, yung green, saka yung blue? Madalas ako nakakakita niya sa mga lumang gamit. May ganyan mga salamin na ganyan. So ito na tayo sa mahiwaga salamin. So ito po yung mahiwaga salamin. Ayan yan. Yung mga salamin niya, original pa yan. Ito naman yung kanilang mga santo. Siyempre, yung higaan ng dating Pangulo. Ito yung kanyang pahingahan. So, ay nakita niyo ba yung ceiling, oh? Napakaganda. Tsaka yung ilaw niya, mga ganun, para mga chandelier na maliliit. Tsaka yung mga ito, yung mga bintana, kaya talagang maliwalas eh. Kasi malalaking bintana. Ito nakakita na ako ito, yung baul. Yung lagay, ganyan yung lagay ng mga damit ng araw. Ayan na. Pantalong kulay krema, magawa ng tahi ang tindahan na abiyado siya sa Pangulo magsisisay. Okay. Uy, eto, planchang di uling, oh. Nakagamit na ba kayo ng planchang ganyan? Planchang di uling? Ito yung kanyang traveling bag, oh. Talagang pure na leather yan. Yan, polo. Nakita yung mga ilaw dyan. Halos parehas, parang malilit na mga chandelier. Tsaka ito pa. Ito mga cabinet. Marami rito nung araw siguro uso yung ganyan, yung maraming mga frame na mga painting na mga larawan, no? Yata uso nung araw eh. Kaya lang siyempre may kamahalan yan nung panahon nila. Ito pa, na amazing ako sa mga aircon na to eh. May bahay pa siya talaga na kahoy eh. Tsaka itong tumba-tumba, oh. Yung mga lola, mga lolo mahilig sa tumba-tumba kasi tatapat niya sa tapat ng bintana. At doon sila lalanghap ng sariwang hangin galing sa labas. So ito yung plaka pa nung araw, oh. Pinaka nila, music Ito, radyo. Yan, may radyo pa sila. Ano pangalan Radio Well? Radio Well yung pangalan ng ito mukhang amplifier. Talagang lumang mga gamit nandito sa mga museo. Kaya dapat talaga iingatan. Kasi pag pumunta ka sa ganitong mga lumang mga bahay, mga ancestral house, parang bumabalik ka sa dating panahon. Diba? Babalik ka sa dating panahon eh. So ito yung nila, oh. Salaset nung araw, no? Wala pang foam, oh. Hindi naman yata uso ang foam nung unang panahon. So ito yung radyo na di plaka. Mga hit song, ayan, oh. Autumn Leaves, Canadian set. Ito nung araw. Yan yung may parang karayan sa dulo yun eh. So ngayon lipat na tayo din sa kabila. Ito naman yung Gallery 3. Kamatayan at Pamana, Death and Legacy. So ito na po yung larawan ng ating dating Pangulo, Ramon Magsaysay. Malaking tao talaga si dating presidente. Okay. Ito yung huling araw ni Pangulong Ramon Magsaysay. Ito may nakadetalye na rito sa caption niya, no? May mga oras pa. Kaya bababasa po natin ang bawat pangyayari. Magmula nung umaga. March 16, 1957, 1 p.m. Dumating siya sa Cebu, sa airport. Ito yung mga activities ng ating dating Pangulo nung nandun siya sa Cebu.
Ay, nagtalumpati pa siya. Tungkol sa masamang epekto ng komunismo. Alas 3 ng hapon, ito alas 7 ng gabi. Nagtalumpati pa rin siya kahit gabi na. Ayan. Alas 9 na lang gabi, 9:30 PM. March 16 pa rin, 1957. Kasi ito alas 10 na ng gabi. Alas 12. Alauna, ayun o. Alauna, lumipad na yung aeroplano. Yung may pangalan pa ng aeroplano na yun, yung Mount Pinatubo. So, ito yung plane crash area. Ito, pangalan ng aeroplano is sa Mount Pinatubo. Papinangalan sa Sambales daw sa Mount Pinatubo. Yung bulga ng Sambales. Ito yung mga pasahero. Kaya pang ika-4 si dating presidente. Ito yung mga laman ng aeroplano nung araw na yon. So sa lahat ng sakay ng aeroplano na yan, isa lang ang nabuhay. May isang survivor dyan. So, nagtaka lang ako rito, ano siya, drawing, no? Yung drawing yung ginawa. Hindi yung totoong mga larawan. Ayan sila, oh. Ito yung mga sakay nung aeroplano nung gabi na yon, pabalik ng Maynila. Kaya mga biktima na bumagsak na aeroplanong Mount Pinatubo. Ayan po. Eto na. Nung dumating na yung labi, ito na, araw na to ng libing. Ayan o, kasi nasa likod si Perfecta, yung nanay niya, ni dating presidente. Ayun, yung may edad na. Tapos yung asawa niya, tas yung mga anak niya. Ito po, makikita po natin sa mga larawan nato kung gaano po kamahal ng sambayanan ang ating dating presidente. Ito yung mag-anak, okay. Si First Lady Luz Magsaysay, si Milagros, si Teresita, at si Ramon Jr. Ito yung mag-anak, yung mga naulila ng ating dating presidente. Okay, ito na yung karo. Okay. Ayan o, dadali sa Senado, galing sa Malacanang. Galing Malacanang Palace, hindi na sa Senate. Ito mga kaibigan, no? Ito mga ka-under. Makita talaga natin dami ng tao na nakiramay. Mamaya pala babalikan natin yung video, yung doon sa mismong pinaka-site nung pinagbagsakan ng eroplano, no? Hindi ko agad napansin, nasa likod ko pala yung kanina. Kaya babalikan na lang po natin mamaya, no? Para makita nyo rin po yung detalye doon. Ayan. So sa Manila North Cemetery pala, March 22, 1957 yung araw ng libing o yung interment. So ayan na yung ataul, dating presidente. Ito yung ceremony. Kaya napakaraming tao talaga. Kaya talagang nakakalungkot talaga yung ganitong mga pangyayari, no? Yung bigla na lang mawala ang isang tao, lalo pa mahalaga sa sambayan na ng mga Pilipino. So ito na yung huling hantungan ng ating mahal na dating presidente Ramon Magsaysay. Ayan po. Ayun yung kanyang huling hantungan.
Ayan po, August 31, 1907 at namatay ng March 17, 1957. Ito, ito yung rifle ni dating presidente. Balikan lang po natin, no? Balikan lang po natin kasi nalaktawan natin kanina. Ito, naliligo sila sa ilog. Mahilig talaga siya mamasyal sa mga, mahilig siya sa mga pangangaso, ganyan. Ito kasama niya yung nanay tsaka tatay niya, ni presidente. Ayan po. Kasama niya mga magsasaka ng taga-Bambang, Nueva Vizcaya. Ito naman yung mga minero. Mga miners, ayun o, mga minero. Talagang makamasa talaga. Ayun o, hindi siya maarte. Yung sa mga tao na mahihirap. Mas malapit ang puso niya sa mga taong mahihirap eh. No? Ito legacy. Ayan po. Nabasa niyo po yung mga caption, no? Yan po yung istorya ng ating dating presidente. Lack of recognition sa SSS. Ito naman ay sa postal po, okay, post office. Yan yung mga lumang nung araw. Ito pa. Ayan o. Pagka po medyo nabibilisan kayo sa pacing ng camera, pwede nyo pong i-post na para mabasa, no? Para mas maintindihan nyo po yung istorya. Ayan o. Gawa sa yeso de Paris. Napakaganda na pagkagawa nitong ano na to. Kasi po paano mo gagawin yung ganyan. So ito na po yung balikan na po natin, no? Ito po yung sa pinaka-site nung pinagbagsakan ng eroplano dating presidente. Sa ano po ito? Sa Cebu. Kaya po sa bundok ng Manunggal, sa bayan ng Balamban, Cebu. Ayan po. After 15 minutes, pag take off, bumagsak na sa gilid ng bundok ng Manunggal sa bayan ng Balamban, Cebu. Ayan po. Ayun na po yan, ang matawag na Pangulo nakaligtas sa bumagsak na eroplano. At ito po yung nag-iisang survivor, si Nestor Mata. Ayan po yung larawan, nakabalik na ng Maynila. Nestor Mata. One came back. Ito po yung talagang rason daw kaya bumagsak yung eroplano. Ito po yun, yung sa nasira daw yan. Sa engine niya, no? Nasirang drive shaft ng engine generator ng eroplano. Yan daw ang rason. So ito mga ka-under, malapit na pong magtapos ang ating istorya ng dating presidente. Sa mga mapapadaan po dito sa akin channel, baka pwede po please subscribe, paki-like nyo na rin po at paki-comment. Napakalaking tulong na po nun sa akin, mga ka-under. At kung mahilig po kayo sa mga ganitong mga palabas, sa ganitong mga storya, ibibigay po natin sa inyo yan.
Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Thank you so much and God bless you all. See you on my next vlog. Bye-bye.